Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa di umano sa mundo ng social media. Muli ngang nagalit ang mga army at mga general dahil di umano sa ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagsama-sama na nga ang mga generals at iba pang mga PMAs at mga army para talagang pagtulungan na maalis sa pwesto si Kuting na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi nga natin masisisi ang mga general, mga kasundaluhan at mga iba pa. Lalong-lalo na ang 31 million na katao na bumoto kay Kuting ng Norte na ito na umaasa di umano sa pagbabago sa bansang Pilipinas. Ngunit tila kabaliktaran nga ang nangyari dahil nga nagbago nga ito sa masamang paraan at hindi sa kabutihan. Ngayon nga ay hindi na di umano masikmura ng mga general at mga PNA at talagang handang-handa na nga ang kanilang plano para pagpapatalsik kay Kuting na ito. Ang malaking katanungan, magtatangumpay kaya sila? Dahil kung titingnan at pag-aaralan natin ay mas makapangyarihan pa si Kuting ng Norte dahil sa bilyong-bilyong binolsa ni Lisa Smugs kasama na rin si Tambaloslos. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na kayang-kaya nilang magbayad para ipatumba ang namumuno sa mga ganitong sitwasyon na handang pabagsakin si Kuting. Ngunit ang counter nga nito ay talagang gagamitin niya ang salapi para bumaliktad ang mga kasama ng mga PMA, mga general at mga iba pa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. School pala, high school pala, titinda na ako. Titinda na ako ng mga, nagtitinda na ako. Oy, Raimi, shout out sa'yo. Si Raimi, my friend sa Japan. Don Rolando and Ana. Happy birthday uli, Ana. Di ba? High school pa lang. Nagtitinda na ako. Alam niyo yung uni-wide sales sa Cubao? O siya, nakaalala niyan. Diyan ako nangungumpra nung batang high school ako. Binibenta ko sa mga, kahit di ko kakilala, para akong Bombay. Nagbabahay-bahay ako. Yes, high school. Bibenta ko ng mga baso, mga kumot, mga ganyan ako ng bagets. Oh, 'di ba? Totoo 'yun, bumibili ako sa Uniwide Sales. Alam niyo yung mga baso doon, yung mga kasi mahilig talaga ako sa mga magagandang floral na baso, yung mga bonggang-bonggang magaganda. Kaya nga ito kahit ngayon mahilig ako, punong-puno na yung aking cabinet ng mga basong pinagbibili ko sa estate sale. So anyway, so binibenta ko 'yan. So naalala ko yung mga baso na may mga free ganito, ganyan. May mga, kunyari yung baso, no? May mga hot chocolate na ganyan na parang sachet. That was 25, 30 something years ago. Alam mo ginagawa ko? Tinatanggal ko yung mga chocolate na fresh, ibibenta ko uli yan. Ganun ako nung bata, na buhay. Okay, kaya sanay ako magbanat ng buto. Hindi ako sanay magnakaw katulad ni Lisa Smugs na gusto magpasosyal, gusto nila magpulburon, gusto mag-orgy gamit ang pera ng bayan. Okay? Sa status ng buhay ko ngayon, wala akong pera. Okay? Wala akong milyones na katulad ng ninanakaw nila. But masaya ako sa buhay ko kasi mobilize ako. Nakakakain ako ng tama. 'Di ba? Jomo-joba na nga, 'di ba? I can travel. Kaya lang ngayon. Supposedly dapat nagta-travel kami ngayong February kaso lang nag-start na ako mag-cooking show ng ahas, 'di ba? Yun yung problema. So hands-on ako. Okay? So by the way, okay. Balik natin yung issue. Kaya huwag kayong sumuko. Huwag kayo mainggit din sa mga kapitbahay nyo, mga mayor nyo, na mga politiko na kumakamal ng pera ng bayan. Ang gawin nyo, maging part kayo ng boses ninyo para ibagsak natin ang mga hinayupak na to dahil sila ang punot dulo ng kasamaan sa ating bayan. Imagine nyo? Hindi ginagapang ang mga... Tapos by the way, bago gumakalimutan, at yung si Gwen Garcia Hitad, alam niyo kung nasaan siya? Andun, sa Singapore. Ano doon, Gwen? Nagpatughong ka na naman sa kipaylawu mo? Gwen? Nagpatughong ka na naman sa bilat mo, day? Oh, nagtatanong lang ako. Ngin pasungsungan mo na naman sa tabako dito. Ay, nako. Mumu. Oh, imagine mo? Nasa Singapore siya. Ang governor ninyo dyan, day. Oh, paano ko nalaman yon? Syempre, ang maputing aso gumagapang kahit saan. Kung gumagapang si Lisa Smugs para linlangin at lingkisin itong mga mayors na ito,
ang mga puting asko ay gumagapang para sa katotohanan at maiparating sa inyo. Next time, mag-live ka ng pagluto ng pulburon. Darating tayo doon, Oldarico. Oo, yan talaga ang plano ko. I will do that. Pagluluto ng pulburon. Tagal ko na nga ang plano yan eh. Diba? Cooking shows na eh. Oo. Kaya lang wala pa ako yung papel-papel. Iba sa yung mga pambalot. Bumili kayo ha. Bibili tayo ng pulburon. Snake flavor. Durug-durugin ko yung durug-durugin ko yung yung ahas. Ganyan. Pupulverize natin. Pupulverize natin yung ahas. Tapos pag naging pulburon na, pasingot natin kay Kuting. Di ba? O, di ba? Snake pulburon, snake flavor. Kompletos recados. Yung ginagawa nila kay PRD at kay Kiboloy, parang direct sa taong bayan ang mga mensahe na dapat malaman taong bayan ang mga katiwalaan ng gobyernong ito. God bless everyone. True. Ang ginagawa kay Pastor Kiboloy, ginagawa kay Maharlika, ginagawa kay Kamakanas, ginagawa kay Inday, kay Pangulong Duterte. Ito po ay atake sa taong bayan. Imagine ninyo, kung katulad like ako, okay? Kung ang nangyayari kay Pastor Kiboloy, it just so happen mga strong personalities kami, di ba? Kung ang nangyayari kay Pastor Kiboloy ay ginagawa sa inyo ng ordinary citizen, mga ordinary citizen, paano nyo haharapin? Kasi hindi nyo alam eh. Sometimes, hindi naman tayo pare-pareho. Limited ang resources, limited ang kaalaman, at nauunahan ng takot. Pero hindi tayo pasisindak. Katulad ni General Macanas, na ginipit ng Chief of Police ni Acorda na wala namang defamation libelous statement. Oh, kausap ko yan. Ano ang sabi ko kay General Macanas? I will support General Macanas. Huwag po kayong patatakot, General. Maghahanap tayo ng mga taong makakatulong sa atin. Lalabanan natin itong buwakan ng inang gobyernong ito. We will stand for what is right. At sa tulong ng ating mga kababayan, mananaig ang katotohanan. At lahat ng mga proxy cases na binabato sa akin ni Lisa Smugs, ang author nito lahat. Hindi po natin sila uurungan. Ano, Lisa? Akala mo uurong ako, no? Akala mo ang katulad mo akong duwag na nagtatago ka sa mga proxy. Lumaban ka ng parehas na hinayupa ka. Kita mo? Imagine mo, siya ang tinitira ko. Lisa, Sandro, Kuting. Tapos dahil traidor sa sukdulan ng traidor, gagamit ng mga tao. Okay? Gagamit ng mga tao to what? Harass me? You're not gonna win, darling. Hindi kayo mananalo sa panig ng katotohanan. Kaya i-disseminate mo na yung legal love letter ko sa'yo, sa inyo. Not sa lahat sa'yo, sa inyong lahat. Total, pag dumarating naman ang mga issue, di ba? Synchronize kayo. O, vloggers, tingnan nyo si Lisa at si Cheloy. Sinin nyo silang lahat. Kating-kati kayo, di ba? Ano yung sinasabi ni Maharlika? The keyword is coercion. Ano ba yun? Kating-kati na ako. Gusto ko nang sampalin si Maharlika. Gusto ko na mag-vlog. O. Tanongin nyo. O, di ba? Hindi nyo yun sasabihin kasi yun ay hindi pabor sa inyo. Mga hinayupak kayo. Di ba? Pag advantage si Maharlika, anong gagawin nyo? Deadma lang. Hayaan nyo na yung si Hitad. Magpagawa na lang tayo ng mga kasinungalingan. Kinadkad na lang ka-flavor, sabi ni Kaloy. O, yan pa. Pulburon lang ka-flavor. Tambaluslos. O, yun na. Mel Robles. Yeah. Ngayon, mga palangga, ano daw ang ibig sabihin ng coercion? I-google nyo na lang. Pati ba naman yung palangga? Ayan, sabi ng puting ahas ko. Dali! Parang extraction lang yan, palangga. Di ba? Parang extraction lang yan, gumagamit ng paninindak o force o threat. But I'm not doing that. Hindi ako ang nagko-coerce. Parang katulad lang yan ang ginagawa ni Lisa, nag-participate siya sa pag-extract ng mga bata ng pamilya mula sa Turkey pabalik ng Pilipinas. Yan. Coercion and extraction. Maybe you can do vlog. Coercion and extraction. Ano itech? Come on, I'm giving you Tuturuan ko na nga kayo paano kayo mag-clickbait di ba? Ang galing-galing nyo dyan sa clickbaiting at isa sa lampak nyo yung mukha ko.
Ganun yung mukha ko. Hoy, kahit i-edit nyo yung mukha ko, yung alindog ko, hindi magbabago, ha? I was born this way. Cobra flavor. Sabi ni Alden, ayan, nabinigyan na kayo ng meaning ni ni Aldin. Aldin, F, ito daw. Coercion. Coercion is the act of process of persuading someone forcefully to do something that they do not want to do. Yan na nga. Ayan, mga lugyots, meron na kayo. Forced to do something. Sabi ko parang extraction. Pinipilit. Diba? Sinisindak. Yan ang love letter ko sa kanya. Tinatakot. That's the right. Yan yung mas maintindihan, maintindihan. Roy Ancheta, pinakamaintindihan. Yan. Tanungin nyo na yung mga source nyo sa Malacanang. Matagal nyo eh. Diyos ko, nakatulog na ako. Wala pa rin kayong vlog about that. Pa-press-con pa kayo mga buhak ng hinang nyo. 99.9% magkukulong si Maharlika. Nye. 2 million. Nye. Ay, nako, giatay. Coercion is the process persuading yan. Coercion, pamimilit. Katulad kay Pastor Kibuloy. Katulad sa ginagawa ni Lisa Smugs. Coercion, ginagamitan niya ng puwersa ang mga mayors para pumunta ng Maynila para hindi makipag-participate diyan sa rally. Coercion yan. At kasama ang bribery. Pag kino-urge niya ang mga mayors, pag ginamitan niya ng puwersa, may kalakip na ayuda. Ayuda, aid, 'di ba? Kung sa tamang salita, ayuda, tulong, pero hindi tulong 'yan pagdating sa politiko. Kam-kam, bribe, kawat. Ang ayuda yung binibigay sa mga 4Ps o yung mga biktima, okay, ng mga kalamidad o kung ano pa man. Pero ang binibigay sa mga mayors ng Cebu para pumunta sa Maynila, hindi ayuda tawag diyan. Bribery yan. Suhol. Resign ka na, Paul Boronic. Kaya doon sa mga nagpipray sa akin, thank you. Tyra, voodoo with Lisa Fer. Yes. Disseminate, ipakalat. Di ba mga natututo? Disseminate nyo na. May nagtanong Renz Alfonso, yes, ipakalat na yan. Ipakalat na yung coercion. Dali. Kanina nyo pa natanggap yan eh. Meron ng putangay na ninyo. Yabang-yabang ninyo. Yabang-yabang. Aid. Okay, aid, whose money? For sure, it's not their money, sabi ni Elviro. Basta yung sinasabi ko palangga dito sa inyo about the coercion and everything. Sabi ko, hindi ko pwede mabigyan ng specifics. Basta konektado ito lahat. The FBI report and the coercion and even the extraction. Lahat ng term gamitin natin. Okay? Yung favorite na ginagamit nila Lisa Smugs. Favorite, excuse me. Or yung mga, yung mga style nila para mamilit. Di ba, mga palangga? Liz Vergara, go Maharlika, ignore mo lang mga bashers. Mga palangga. Alam mo, bata pa lang ako, sinapupunan pala ako ng nanay, marami ng bashers. Kasi nakita nila yung alindog ko, kasi napupunan pa lang ako. Kaya thank you so much. Coercion, pamimilit, sabi ni Rabas yan, pamimilit. Yan. Hilig-hilig nyo. Putangin naman ako. Yan ang sakit nyo sa Pilipinas. Ang hilig yung manindak. Magsindakan tayo. Lisa, lumaban ka ng head-on. Matapang kang buha ka ng ina ka, iduwag ka eh. Ikaw ang tinitira ko at pamilya mo. Huwag ka gumamit ng proxy. Lumaban ka ng head-on, gaga. Dahil isa kang basura. Ikaw, Lisa, kung hindi ka nagnakaw ng pera na ba, hindi mo kinamkam, kung hindi mo binudol ang Pilipino, kung hindi ka nakipagsabuatan sa Smartmatic, dyan yan sa signed affidavit na Atty. Glenn Chong, isa ka pa rin mabahong ulalo. Ano yung ulalo? Kung isa may mga words na nagsabi. Ano yung ulalo? Parang yung gabi, di ba, na bulok-bulok na. Ewan ko, wala lang. Dictator, step down. Tubol si Lisa, sabi ni Inofre. Oo, kaya nga mga palangga yung nag-aalala sa akin, whatever kung ano man yung pag-aalala nyo sa akin, thank you. But Maharlika is standing beautiful and tall. Maharlika is standing tall, beautiful, and maalindugan. Isang buhay lang ang meron tayo. Salaula. Ayan, salaula pala. Sabi, ulalo, sabi ni Nelson. Salaula. Salaula. Isa lang ang buhay natin palangga. Lagi mo sinasabi.
At sinasabi ko to sa mga tao, even sa mga junakis ko ng they're young. Kailangan mong lumaban kapag may taong nang aapi sa'yo. Lumaki ako sa Pilipinas na nakikita ang mga injustice ng mga politiko, ng mga kapitbahay na akala mo, nagkaroon na ng malaking TV, akala mo mayaman na sila. Di ba yung mga ganon? Oh, na lumaki ako, palangga, na nakikita ko yung mga kahiyupan. Lumaban ako. Hanggang sa narating ko ang tugatog ng tagumpay. Ano nga ba tagumpay yung narating ko? Tagumpay, tagumpay. So anyway, yes, kaya kailangan yung lumaban. O lalo daw mapanira. Lumaki ako, wala kaming refrigerator. Oh, bakit ako nabigla ko lang naalala? Alam mo, nung una-una kami nagka-refrigerator, kayo rin ba yun? Yung lahat kayo magkakapatid, tinitignan nyo kung paano tumigas ng yelo. Naalala nyo yun? Naalala ko nung una kami nagkaroon ng refrigerator. Ang gawa kami ng yelo, mga palaga, yelo palang ginawa namin. Lahat kayo, mga kapatid ko, tinitignan namin sa freezer. Ayan, tumitigas na. Bata pa ako nun eh. Yung ganon, di ba? So, yung mga challenges sa buhay na nadaanan natin, mga palangga, ang subtitle niya ay Submarine. Okay, sabi ni Jones. Okay. Sabi ni Mayet, nakarelate ka? Nakarelate ka Mayet? Una-una kami nagkaroon ng rep, para kayong kung nabibidyohan na kami. Ay, naku, matigas ng yelo. So anyway, balik tayo. So, mga kababayan, balik tayo sa ating topic. Sa Cebu, andyan na yan mamaya. So, abangan ninyo. I-interviewin ko po si Attorney Vic Rodriguez. Okay? At interviewin ko rin si Attorney Glenn Chong. Kung sino pa pwede nating ma-interview dyan sa rally, then tignan natin kung sino makuha natin. But for sure, Attorney Vic and Attorney Glenn Chong will be with me maybe before or after the prayer rally. Okay? Abangan nyo mamaya, gagawa tayo ng what you call that? Yung banner or poster. Fighter, sabi ni Aldin F. Kailangan nyo maging fighter. Sa buhay, kung paduwag-duwag kayo, kakawawain kayo ng mga putang inang nasa gobyerno. Hindi tayo pwede magpakaduwag-duwag. Kasi ako talaga, pakaalamera ako sa lahat ng laban ng may laban. Di ba? Sinabi ko na sa inyo, pag ako nasa Social Security Department, SSS, o kung saan-saan mga pang-publiko, nakapila man ako sa NBI, sa NSO, kung saan man. Kapag may inaapi-api sa pila ng mga kaherang mga panggobyerno, ako bumuboljak. Yeah, totoo yun. Kaya maraming kaway. Kuyari ikaw, si Miss Marlan Palomar, kung nakapila ka, sigaw-sigawan ka ng sigaw-sigawan ka ng teller, ay, botangin na. Maghahalo ang balat sa tanalupan talaga. Kahit di ba ako nila, ba't sisigaw? Ganun. Ako nakikipag-away. Yan yung sakit ko. Yan ang ayaw sa akin ng aking buhay na pamilya. Na hindi mo dapat pinakialaman ang away ng hindi mo away. Ay, hindi. Gusto ko trip ko lang. Gusto ko makialam. Mga buwakan ng ina kasi nasa gobyerno. Alam mo, kanila yung what do you call it? Ang gobyerno o kanila yung building na yan o whatever. Ando na si Third Floor Studio. Si Third Floor Studio, nandoon sila. Panoorin natin sila si Third Floor Studio. Supportahan niyo si Third Floor Studio. Imagine mo, si Third Floor Studio, kasi simula pa lang nila, ganda ng mga views, madam. Parifikasyon. Di ba? Pamela at si Ina. Maganda. Yung iba, ang dami-daming viewers. Kinabukasan, 1,000 pa rin. Kaluoy man. Kaluoy man. O di mag-vlog kayo. Ilagay nyo ng mukha mo. Biyakin nyo yung mukha ko ng ganyan. No? Tapyasin nyo. Lagyan nyo ng kung ano-ano. Kasi doon kayo magaling. Tignan nyo ako, partida. Lindog ko lang. Wala akong ginagamit ng mga pictures. Diba? Wala akong ginagamit ng mga pictures para i-twist ko. Alindog pa lang sapat na. Sana all. Diba? Sana oil. Ay, nako. Pangulong Bangag ang asawa, nagpasalamat na sila sa... talaga? You're welcome mga madam. Hindi man tayo makilala, no? But, sabi ko sa inyo kapag inapik ka, tatugulugang inapik ka, kahit di tayo magkakilala, I will try na iangat. Pero kung may kaaway ka dahil, kunyari, magkaibigan tayo, may kaaway ka, buang ka, na ipag-away ka dun sa isa ring buang, tapos gusto mo kampihan kita at isasama mo ako sa kabuangan nyo, butangin na nyo, kayo na lang dalawa. Diba? Imagine mo may kaibigan kang baliw. Nakipag-usap sa kabuhan niyang Julio. Tapos ikaw nananahimik.
focus ka kay Lisa Smugs, focus ka kay Kuting, tapos gusto kang idamay. Anong kadyutahan yan? Diba? Hindi naman ako bangag katulad ni Kuting na makikisawsaw sa mga kajuluan. Ang topic natin, yung ahas na gumagapang. Gumagapang sa pang-babribe ng mga mayors ng Cebu. You know what I mean? Kapag sa katwiran, ipaglaban. Sabi ni Ana C.H. Shout out, Miss Marlica, shout out ka ng Third Verse Studio. Sayang daw at wala ka doon sa Cebu. Talaga? Uy, thank you naman na shout out ng mga alindog ko. Nakilig to the bones naman ako. Maris Ramos, thank you palangga. Yeah, abangan nyo yun. So dito, isi-share natin kung ano man yung mga vlog live nila later, di ba? Magabi na dyan sa inyo, matulog muna kayo mga madam. Yung mga sa third floor, magpahinga kayo. Attorney Vic, Attorney Glenn, magpahinga muna kayo para may lakas kayo mamaya. Ako, just woke up like this, you know. Pero para sa kapapasok lang, ang vlog na ito, gusto ko sabihin sa inyo na ginapang na ni Lisa Ahas Marcos ang mga mayors ng Cebu, nasa Maynila na po sila. Majority ng mayors nasa Maynila na kasi ayaw ni Lisa na maging part sila ng prayer rally. At si governor ng Cebu na si Momo Guen ando doon, basi nagpangita sa isang boto dito sa Singapore. Basi lang naman. Basi wala pangita sa isang boto sa Singapore, taga-suksok sa nga typo tay bala. Bigat naman nabi mo. What's up with Lisa Smugs? Okay? Smugs threat to you. Sinabi ko na panoorin mamaya yung apang threat sa akin. Di lumalaban ako palangga. Ang tanong, sila lang ba may bunganga? Sila lang ba ang may kamay? Sila lang ba ang may kapangyarihan to think, para mag-isip ng mga stratehiya? Ang mga stratehiya nila pang bangag. Kaya sa mga prayers nyo, thank you so much, my darling. Hindi tayo nagyayabang dito. Pero minsan, kung nasasapyan ako ng Ilonggo, mood ko, tikalon man ta. Pero hindi tayo nagyayabang, lumalaban tayo ng parehas. Dahil ang kalaban, sino ba kalaban ko? Palangga, hindi naman ordinaryong tao ang kalaban ko. Diba? The reason why nagbabayad sila ng mga kanilang mga kasabwat kasi ina-expose natin ang katarantaduhan ni Lisa at ni Kuting. Sino ba in-expose ko dito? Ordinaryong tao ba? Ako ba? May nakita ba kayo na isang magsasaka, isang tao na binodyak ko ng binodyak na walang hindi related sa gobyernong ito? Lahat dito, okay, ay patungkol sa pagiging critical ko sa gobyerno. Hindi nila gusto, kaya gusto nila tayong islap, islap, jampalin o patahimikin. No, para hindi tayo mapatahimik, di anti-slap natin, pabalik. Ganun lang. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Magbabalik tayo sa samot-saring mga balitang buboljakin pa rin natin. Pumunta kayo sa Cebu para naman, kung malapit lang naman kayo. Manood kayo mga OFW later. Abangan ninyo, isi-share ko din yan. Thank you. Ang ganda ng gising ko ngayon. Parang gusto ko magluto muli ng ahas. Mamaya pa schedule ko eh. After nito, kasi morning na, morning sa Amerika. So, mamaya pa yung schedule ko. Kasi hindi ako pwedeng hindi pumasok sa bago kong racket dahil baka isasantayin ako ng boss ko. Anyway, thank you my darling. Bye. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pati si Madam Maharlika ay handang-handa nga netong ibulgar ang mga kabalbalan at karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte Lisa Smugs sa loob mismo ng Malacanang. Dito rin natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga kasuporta ang taong bayan kay VP Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte na kahit anong pagbabanta at pagbabayad ng kaluluwa netong si Kuting ng Norte para pabagsakin ang dalawang mag-ama na ito na mga Duterte ay hindi pa rin nagtatagumpay. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.